Tahimik ako nakatingin sa mangkok ng sabaw sa harapan ko. Parang biglang sumikip ang lalamunan ko. Kanina sabaw lang iniisip ko, ngayon tahanan na raw. Magsasama, iisang bubong. Para bang ang bilis ng takbo ng mga pangyayari. Parang di ako makahabol. Tumikim ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Zephyr, may nahon kong simula pero may diin. Pwede naman tayong magsama pero hindi sa isang bahay. Napakunot ang noon niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim at tinapik ang kamay niyang kanina pa nakahawak sa mesa. Hindi pa ako handa at ayokong iwan yung trabaho ko. Hindi dahil ayaw kitang samahan o bantayan si Emmanuel, pero hindi ko kayang basta lang isukong sarili kong buhay dahil lang sa kasunduan natin. Tahimik siya pero kita ko sa mukha niya ang paghigpit ng panga niya. Para bang di niya nagustuhan yung sinabi ko, pero kailangan ko tong ilabas. Gusto kong maging ina ni Emmanuel. Oo, tinanggap ko yon. Gusto ko siyang alagaan, mahalin at protektahan. Dagdag ko pa habang pinipigilan na manginig ang boses ko. Pero gusto ko rin ng dignidad. Gusto kong kapag pinili kong sumama sa'yo, hindi dahil hawak mo ko sa leeg, dahil sa kontrata. Napatingin siya sa akin, diretso, at sa titig niya palang alam kong may susunod na hindi ko magugustuhan. Dahil ba yan kay Alex? Bigla niyang tanong, malamig ang tono. Parang may matulis na bagay na sumundot sa dibdib ko. Ano? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Si Alex, kanina pa kayo malapit. Kanina pa ako nanonood habang hinahayaan mong diktahan ka niya. Ngumingiti ka pa sa kanya. Hindi ka tumututol kapag pinapakilala ka niyang girlfriend niya. Hindi ko alam na gagawin niya yon. Putol ko sa sinasabi niya. Napalakas ang boses ko kaya agad kong binawi. Zephyr, wag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Hindi ako ganang babae. Tahimik siya, matigas pa rin ang mukha, pero nakikita ko sa mata niya ang bahagyang pag-alinlangan. Alam kong may pinagdadaanan ka, patuloy ko. Alam kong may mga rason ka kung bakit mo ginagawa lahat ng to, pero hindi ibig sabihin nun kaya mo na akong diktahan kung saan ako titira, kung sinong kakausapin ko at kung sinong lalapitan ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at tumakbang papalapit sa kanya. Hindi ako pag-aari mo, Zephyr, at si Alex. Kaibigan mo siya, oo. Pero di mo ako pwedeng sumbatan sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ko siya pinilit, hindi ko rin siya hinila. At higit sa lahat, hindi ako nagpakilala sa sarili ko bilang girlfriend niya. Nagkatitigan kami, matagal. Walang gustong bumigay. Sa huli, ako rin nag-iwas ang tingin. Kung gusto mong magsama tayo, hayaan mong piliin ko yon. Hindi mo ako kayang kontrolin gamit lang kontrata. Tahimik, walang sagot sa Zephyr, pero ramdam kong may sasabog na emosyon sa pagitan naming dalawa. At sa mismong katahimikan yon, muling bumalik sa isip ko ang tanong na paulit-ulit na, ano ba talaga ang relasyon ni Zephyr at Noemi? At bakit parang ako lang di pa nakakaalam ng buong kwento? Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko ang bigat sa hangin. Parang may isang tanong na pilit niyang kinikimkim at alam ko anumang sandali lang bibitawan niya na ito. At hindi nga ako nagkamali. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Zephyr. Tuwid ang tingin sa akin, walang ngiti, walang biro. Para akong nalunok ng hangin. Parang may sumalpak na bola sa dibdib ko at naiwan doon. Mabigat, mainit. Saglit akong napapikit. Sa dami ng pwedeng itanong, yun pa talaga ang pinili niya? Pero wala akong balak na magsinungaling. Oo, sagot ko. Walang pag-aalinlangan. Mahal kita. Nagulat siya. Di ko na siya hinayaang makasingit pa. Gusto kong tapusin to ng malinaw. Mahal kita, Zephyr. Hindi ko nga lang alam kung kailan nagsimula. Baka nung una tayo nagkita. Baka nung una mo kong pinangiti sa gitna ng pagkataranta ko. O baka nung unang yakap mo sa akin nung umiiyak ako. Pero totoo, mahal kita. Tahimik siya. Para bang hinihintay pa rin ang kasunod. At ibinigay ko naman. Pero kahit mahal kita, may mga bagay pa rin na bumabagabag sa akin. Hindi ko mapigilang isipin si Noemi. Yung paghawak niya sa braso mo. Yung pagpapakilala mo sa kanya bilang asawa mo. Wala akong alam sa pagitan ninyong dalawa. Hindi ko alam kung ano ba talagang meron o kung ako lang ba talagang naiwan sa dilim. Naramdaman ko, uminit ang sulok ng mga mata ko pero pinigilan kong tumulo ang luha. Hindi pa to panahon para maging marupok ako at hindi lang si Noemi. Patuloy ko, medyo nauutal pa. Pati na rin si mommy mo, si Doña Esmeralda. Hindi ako tanggap sa paningin niya. Nakita ko sa mga mata niya,
Yung pagtingin na parang dumilang akong sumabit sa mundo mo? Huminga ako ng malalim. Zephyr, mahal kita. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong takot. Hindi ibig sabihin nun na okay lang sa akin lahat kahit nasasaktan ako. Kaya kung tatanungin mo kung totoong nararamdaman ko, oo. Pero kung tatanungin mo rin kung kaya ko pa, hindi ko alam. Tumango siya, dahan-dahan. Parang tinatanggap lahat ng sinabi ko. Pero nanatiling masalimuot ang titing niya. At sa likod ng titing na yon, pakiramdam ko, may isa pa siyang lihim na hindi pa niya masabi. Pagkaparada ng sasakyan, agad kong tinanggal ang seatbelt at sumulyap kay Zephyr. Tahimik siya habang nakatitig lang sa unahan, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Di ko alam kung busog lang ba kami pareho o may iba na siyang iniisip. Ayoko munang manghula. Pagkababa ko ng kotse, sinundan niya ako paakyat. Sa loob-loob ko, buti na lang at hindi niya ako pilit na isinama sa bahay nila. Siguro dahil nakita niya sa mga mata ko kanina na kailangan ko munang mag-isa. Pagkabukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng dalawang pamilyar na boses. "San ka galing?" tanong agad ni Alex. Nakakunot ang noo. "Kanina ka pa namin hinahanap sa event." Napatingin ako kay Beth na nooy may hawak ng malamig na tubig. Tila galing to sa kusina. "Ayos lang ako," tipid kong sagot habang sinusubukan ngumiti. "Nagpapahangin lang." Nakita ko bahagyang umikot ang mata ni Alex. "Nagpahangin daw," bulong nito kay Beth. Baka may kasama siyang hangin. Biro pa niya pero may kurot ang tono. At doon ko naramdaman ang lalang pagbigat ng presensya sa likod ko. Si Zephyr, hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko ang titig niya kay Alex. Yung klase ng titig na parang gusto niyang itapon sa mesa. "Zephyr," tawag ko sa kanya habang lumingon ako. Pero hindi siya sumagot. Hindi rin siya tumingin sa akin. Diretso lang ang lakad niya papasok, tahimik. At doon ko napagtanto, nagsiselo siya. In fairness, hindi ko naman talaga sinasadya, pero hindi ko rin siya pinigilan na makita kong lumapit si Alex sa akin. Akbayin pa ako. Hindi ko alam kung parte yon ng hangover ko o ng natitirang tampo ko mula sa party. Pero hinayaan ko. Masama ba akong tao? Si Beth, na kanina'y tahimik lang, biglang naglakad papalayo. "May bibilin lang ako sa labas," sabi niya. Pero hindi na siya tumingin sa akin. Wala ring pamamaalam kay Zephyr. Pagkasarado ng pinto, naiwan kaming tatlo. Tahimik. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Si Alex parang clueless sa tensyon. Si Zephyr tahimik pero kita sa mga mata ang naglalaban-labang emosyon. At bago pa ako makapagsalita, lumabas ulit si Beth. Galit na galit ang mga mata. Hinila niya ako sa may kusina. Hinila talaga. Parang nanay kong nahuling may ginawang mali ang anak niya. "Ariana, anong ginagawa mo?" Bulong niya pero matalim ang tono. "Talagang hinayaan mo lang si Alex na magkaganyan habang nandyan si Zephyr?" Naparunok ako. "Hindi ko naman sinasadya." "Hindi sinasadya, pero hindi ka rin tumanggi?" Sagot niya. "Ariana, nakita mo ba mukha ni Zephyr? Galit tapos pilit pa niyang kinukubli. Alam ko, mahal ka ng lalaking yon." Napayoko ako. Ayoko nang umiyak. Ayoko na rin magpaliwanag. "Huwag mong hahayaan na mawala ng halaga ang taong sinisikap ang protektahan. Hindi lahat ng lalaki gaya ni Zephyr." Tumango lang ako. Tahimik. Bit-bit ang bigat ng sariling konsensya. Tama siya. At di ko alam kung paano ko makakahingi ng tawad ng sapat. "Hoy, gumising ka na nga dyan. Hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon?" Malumanay pero may halong inis ang boses ni Beth habang marahang tinatapik ang balikat ko. Napapikit akong lalo. Ang sakit ng ulo ko. Parang may dumadagundong sa loob ng utak ko. Lahat ng narinig ko'y parang doble, parang delayed. At ang sikat ng araw mula sa bintana parang flashlight na ibinubuga sa mukha ko. Masakit ang ulo ko. Reklamo ko habang pilit tinatakpan ng kumot ang buong mukha. "Beth, pahinga muna ako ngayon, please." Tahimik siya saglit. Bago ko narinig ang marahang pag-upo niya sa gilid ng kama. "Kailan mo balak harapin yung issue mo?" Napakurap ako. Kahit masakit pang ulo ko, di ko mapigilang tumingin sa kanya. Nakaupo siya doon, nakatitig sa akin. Parang alam niyang lahat. "Ano bang ibig mong sabihin?" Painosente kong tanong. "Zephyr," diretso niyang sagot. "Ano bang meron sa inyo?" Naparunok ako, di agad ako nakasagot pero sa totoo lang.
Pagod na rin ako kakaiwas. Kailangan ko na sigurong sabihin sa kanya. Kung may taong karapat-dapat makaalam, si Beth na yun. May kontrata kami, simula ko. Alam mo yung kay Emmanuel, yung anak niya? Ako yung magiging nanay nito, asawa niya, pero natigilan ako, napahawak sa sentido. Hindi ko rin alam, Beth. Sa totoo lang, parang nagpadalos-dalos ako. Kontrata? Ulit niya? Nanlalaki ang mga mata. As in, kasal na kayo? Tumango ako. Hindi pa sa papel pero may kasunduan kami. Legal yon, may pirma, may kondisyon. Akala ko nung una kaya ko. Akala ko madali lang pero ewan. Nung nagtagal naramdaman kong nahulog na ako. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Di ko na rin kayang itago pa lalo na nang maalala ko yung gabing yon sa hotel. Binigay ko yung sarili ko sa kanya, Beth. Bulong ko. Nung magkasama kami sa hotel, hindi ko alam kung dahil ba sa moment o dahil mahal ko na talaga siya. Di agad nagsalita si Beth. Parang nag-ipon muna ng pasensya bago muling nagsalita. Ariana, hindi kita huhusgahan pero gusto ko lang siguraduhin na alam mo ang ginagawa mo. Kasi kapag patuloy mo siyang pinapaasa, baka pag nasaktan mo siya, hindi mo na mabawi. At pag nasaktan ka, baka hindi ka na rin buuin pa ng kahit sino. Napapikit ako. Mariing hinugot ang buntong hininga. Ramdam kong naglalaban-laban ang puso't isipan ko. Beth, hindi lang si Xavier iniisip ko, pati si Noemi. At lalo ng mommy niya. Hindi ko kayang pumasok sa buhay nila na parang ako ang epal. Parang ako yung dahilan ng gulo. Tingin mo ba hindi ka na bahagi ng buhay ni Xavier? Ariana, tingnan mong sarili mo. Sa bawat kilos mo nasa kanyang puso mo. Huwag mong hahayaang pangunahan ka ng takot. Dahil minsan kung sino pang pinipigilan natin, sila pa yung para sa atin. Tahimik. Tahimik lang ako. Oo, masakit pa ang ulo ko pero mas masakit pa yata ang bigat sa dibdib ko. Ngayon, mahal ko siya. Mahal ko si Xavier pero sapat ba yon? Nasa gilid na ng kama si Beth, hawak ang isang tasa ng kape. Mainit pa yon at habang inaapot niya sa akin, ramdam ko agad ang amoy ng kapeng matapang. Eksaktong kailangan ko para magising at mabawasan ang pangingilo ng ulo ko. Uminom ka na, makakabuti sa'yo? Sabi niya habang iniabot ang tasa. Inabot ko yon ng may pasasalamat at dahan-dahan akong naupo sa kama. Napansin kong kahit anong gaano katapang ng kape, hindi nito kayang takpan ang pait na nararamdaman ko sa dibdib. Beth, mahina akong bungad habang hawak ang tasa, titig lang sa usok na lumalabas mula dito. Sa totoo lang, mahal ko siya. Tahimik lang si Beth, hinihintay ang kasunod. Pero hindi ko alam kung sapat na yon, patuloy ko. Hindi ko pa siya ganap na kilala. Hindi ko pa alam kung anong mga bagay na nagpapasaya sa kanya, kung ano ang mga kinaiinisan niya, kung paano siya kapag galit o kapag nasasaktan. Gusto ko siyang makilala ng buo, ng 100%. Tumango si Beth at tumikim. Gets kita, Ariana. Gusto mo ng kasiguraduhan, gusto mo ng peace of mind, pero paano mo nga ba siya makikilala ng lubusan kung ang layo-layo niyo sa isa't isa? Napatingin ako sa kanya. Paano mo malalaman ang ugali niya sa umaga kung di mo siya nakakasabay kumain ng almusal? Paano mo malalaman kung naghihilig siya sa gabi kung di mo siya nakakatulugang katabi? O kung gaano siya kaalaga, kaseloso, kainit ang ulo kung di mo siya nakakasama araw-araw? Napatitig ako sa kape. Di ako nakapagsalita. Alam mo, Ariana, kung mahal ka ni Xavier at mahal mo rin siya, hindi niya hahayaang apihin ka. Kahit mami niya pa yon o si Noemi, hindi ka niya pababayaan? Napapikit ako saglit. Ang dami kasing gumugulo sa isip ko. Hindi lang si Noemi, hindi lang si Senyora Esmeralda, kundi pati rin yung katotohanan na sa kabila ng lahat parang di ko pa rin alam kung sino talaga si Xavier pag walang kamera, walang kontrata, walang anak sa pagitan namin. Takot lang ako, Beth. Takot akong malaman na baka kapag mas nakilala ko siya, hindi ko na siya gustuhin. Napangiti si Beth, tinapik ang kamay ko. Ariana, that's part of love. You don't get to choose the perfect version of a person. You choose them as they are, flaws and all. Natahimik ako. Kung gusto mong makilala siya, kung gusto mong matiyak kung anong klaseng lalaki si Xavier, hindi mo yan malalaman sa apartment na to. Malalaman mo lang yon kapag sinubukan mong tumira sa mundo niya. Kasi minsan para makilala ang isang tao, kailangan mo munang buwagin ang sarili mong pader. Uminom ako ng isang lagok ng kape. Mainit, mapait, pero totoo. Tulad ng mga sinabi ni Beth,
Siguro nga siya ang tama. Siguro nga ang unang hakbang para makilala ko si Zephyr ng buo ay ang paglapit, hindi ang paglayo. Mainit pa rin ang kape sa kamay ko, ngunit kakaibang lamig ang dumaan sa katawan ko nang marinig ko ang ding ng cellphone ko. Hinilot ko pa ang sentido ko pero di ko pinansin agad ang notification. Pero na makita ko kanino galing ang mensahe na pangangako. Zephyr. Pinagmasdan ko muna ang pangalan niya sa screen. Dahan-dahan kong binuksan na message. Ariana, I'm sorry kung di ko agad nasabi sa'yo, pero kailangan kong umalis. May business trip akong kailangan puntahan sa ibang bansa. Biglaan ng lahat. Hindi ko rin inaasahan na ganito kabilis sa mga pangyayari. Napasinghap ako. Parang biglang nanlamig yung kape sa kamay ko. Napatingin ako kay Beth na busy sa paglalagay ng damit sa laundry basket at agad akong bumalik sa pagbabasa ng mensahe. Ayokong umalis nang di mo alam, kaya pinilit kong makahanap ng pagkakataon na masabi sa'yo kahit sa gantong paraan. Pasensya na, Ariana. Sa pagbalik ko, sana tanggapin mo ng ko. Gusto kitang makasama. Gusto ko tayong maging totoo. Hindi lang dahil sa kontrata, kundi dahil gusto ko talaga. Sa pagbalik ko, sana nandyan ka pa rin. Napakagat ako sa labi, napalunok. Di ko alam kung bakit, pero parang may kurot sa dibdib ko. Kung kailan ako handa nang bumitaw sa mga takot ko, dun pa siya lalayo. Gabi-gabi kong iniiwasan yung ideya na baka nga tama si Beth. Baka kailangan ko lang ng lakas ng loob para subukan siyang makasama. At ngayong unti-unti ko nang tinatanggap ang posibilidad na yon, doon naman siya aalis. Bakit ngayon? Bulong ko sa sarili ko. Halos hindi ko na malay na sabi ko pala yon ng malakas. Napatingin si Beth sa akin. Anong meron? Hindi ko agad masagot, iba yung pakiramdam. Yung parang sinampal ka ng realidad. Yung parang sinabihan kang wag mo munang ibigay ang puso mo. Kasi wala ang taong dapat sana'y may hawak noon. Alam ko wala akong karapatan para pigilan si Zephyr. Hindi pa nga kami. Wala pa sa label, wala pa sa tamang oras. Ako rin naman ang tumanggi sa alok niya kagabi, hindi ba? Pero bakit ganito? Ba't parang ako yung naiwan? Napangiti ako pero may luha sa gilid ng mata ko. Beth, aalis si Zephyr sa ibang bansa. Natahimik siya at dahan-dahang naupo sa tabi ko. Akala ko ready na akong kausapin siya. Akala ko okay na akong tanggapin ang lahat pero wala na siya. Paalis na siya. Parang huli na. Niyakap ako ni Beth. At habang niyakap niya ako sa loob-loob ko, isang tanong lang paulit-ulit na sumisigaw. Bakit kung kailan ako handa, saka siya mawawala? Masakit pa rin ang ulo ko, hindi lang dahil sa hangover kundi dahil sa bigat ng dibdib ko. Pero pinilit ko rin bumangon. Hindi pwedeng maging malungkot. Hindi pwedeng maging marupok. Ayoko namang isipin nila na si Zephyr lang bumubuo ng araw ko. Kahit sa totoo lang, totoo yun. Pagpasok ko sa trabaho, pilit kong pinangiti ang sarili ko. Hinila ko ang sarili ko sa bawat hakbang papasok sa opisina. Nasa ibang bansa man si Zephyr ngayon, uuwi rin naman siya. Lagi din naman daw siyang tatawag. At sinabi niya gusto niya ako. Sapat na muna siguro yon, kahit ang dami ko pa ring tanong. Ariana, napalingon ako kay Alex, napapalapit. May dalang kape, yung paborito ko. Agad niyang inibot sa akin na may kasama pang kindat. Para sa'yo, baka masakit pa ang ulo mo? Napangiti ako. Thanks, Alex. Ang sweet mo talaga. Para sa'yo, kahit araw-araw pa akong bumili, sabay tawa niya. Sanay na ako sa ganitong kilos ni Alex mula noon pa. Palakaibigan na siya, thoughtful, laging present. Kaya hindi na bago ang panilapit niya sa akin. Para bang isa siyang permanenteng fixture sa araw-araw kong mundo. Pero nang makaalis si Alex, agad na lumapit sa akin si Beth. Ariana? Sabi niya sabay pisil sa braso ko. Alam kong friend mo si Alex pero bakit kailangan mo siyang iwasan? Napakunot-no ako. Bakit naman? Huminga na malalim si Beth bago sumagot. Kasi baka isang araw magtapat na lang niya ng nararamdaman sa'yo at kung di mo siyang pipigilan baka masaktan lang siya. Napatawa ako ng mahina pero may konting lungkot sa tawa ko. Beth, hindi mangyayari yon. Si Zephyr lamang ang mahal ko. Hindi ako titibok para sa iba kahit maging mabait pa sa akin si Alex araw-araw. Paano kung di mo mapansin? Paano kung di mo alam unti-unti mo na palang nasasaktan yung tao? Hindi, Beth. Sagot ko, seryoso na.
Alam ko kung anong nararamdaman ko at alam ko, si Zephyr lang talaga yon. Wala nang iba. Tahimik si Beth pero ako napatingin na lang sa malayo. Sa kabila ng lahat, ang dami ko pa rin iniisip. Si Zephyr, ang alok niyang magsama kami, ang biglaan niyang pag-alis. Ang dami kong gustong itanong pero ngayong nandito ako sa trabaho, kailangan kong ngumiti. Kailangan kong magpakatatag dahil kahit alam kong sa puso ko si Zephyr lang. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan pa ulit kami magkikita o kung babalik pa ba siya sa akin na gaya ng dati. Kasabay ng mga yabag namin ni Beth ang malumanay na init ng hangin sa hapon. Galing kami sa kantin, kakakain lang, at ngayon nagbabalik pabalik ng opisina. Tahimik lang kaming dalawa, parehas yata na maraming iniisip hanggang sa, Ariana! Halos mapatulan ako sa gulat nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa likod. Napalingon kami ni Beth at doon nakita namin si Alex, hingal, pawisan at parang may hinahabol. Narinig ko pa ang pamilyar na boses mula sa likod. Napalingon kami ni Beth at doon nakita namin si Alex, hingal, pawisan at parang may hinahabol. O baka kami yung hinahabol niya? Anong problema? Tanong ni Beth, agad ding lumapit. Halatang aligaga si Alex. Hindi ko alam kung matutuwa o mag-aalala. Ariana, hingal niya. Pwede ba kitang makausap kahit pagkatapos ng trabaho mo lang, please? Ha? Bakit? Anong meron? Tanong ko. Medyo kinakabahan na rin ako. Hindi niya ako tinignan sa mata. Para bang may itinatago? Wala, basta. Importanteng bagay lang. Promise. Hindi kita ipapahamak. Napatingin ako kay Beth. Parang humihingi ng tulong pero si Beth, tinaasan lang niya ako ng kilay at tinapik ang braso ko. Ikaw na bahala, girl. Pero mag-ingat ka, ha? Pagkatapos ng trabaho, sakay ako ng kotse ni Alex. Tahimik lang siya sa una at ako rin. May tanong na gustong kumuwala sa bibig ko pero pinigil ko muna. Baka may emergency. Baka may nangyari sa pamilya niya. Hanggang sa tumigil kami sa harap ng isang malaking bahay na parang lumang mansyon. Malinis, eleganteng puti. May mahabang driveway na may nakailerang bonsai at mga tanim na roses. Napakunot ang noo ko. Alex, santo, anong meron? Tumikim siya at ngumiti ng pilit. Well, Ariana, pabor lang. Konting acting lang today, please. Pagpapakilala lang kita bilang fiancé ko. Napatitig ako sa kanya, hindi agad nakapagsalita. What? Huwag ka nang sumigaw, bulong niya. Please, Ariana. Gusto lang ng lolo kong makita na settled na ako. Matagal niya nang gusto na makita akong may direksyon sa love life. Tapos nakita ka niya sa litrato natin ang sabi niya, mukhang mabait tong batang to. Yun na lang ang pakasalan mo. Alex, hindi to biro. Alam ko, pero ilang minuto lang. Papakilala lang. Hindi naman kita papapiliting kasalan eh. Promise, pabor lang talaga. Please, tulungan mo na ako. Napatingin ako sa gate ng bahay. Pakiramdam ko para akong sinabak sa isang telenovela. Gusto kong tumakbo pabalik pero nasa harap na ako ng pintuan at narinig ko na ang pagbukas ng pinto. Isang matandang lalaking lumabas, nakabarong, dignified ang tindig pero may ngiti sa labi.